So, now naman, let's talk about variance. So, when we say variance, ito yung nagpapakita kung gaano kakalat or ka-spread out ang mga score mula dun sa mean. So, ibig sabihin nun, kapag mas mataas yung variance, mas kalat-kalat yung data. Kung mas mababa naman, mas magkakadikit yung mga score. So, ayun po yun. So, again, gamitin ulit natin yung example kanina. 70, 75, 80, 85, lastly, 90. So, kukunin natin yung kanyang mean. So, ang mean niya is 80. So, first step is kailangan muna natin kunin yung kanyang deviation ng bawat score. So, again, kagaya nung kanina dun sa MD, dun sa mean deviation, gagamitin ulit natin yung formula ng deviation is equal to value minus mean. So, ibig sabihin is yung value, ima-minus natin dun sa mean. So, ito yung value, 70, 75, 80, 85, 90. Then, yung mean is 80. So, ima-minus lang natin siya. So, 70 minus 80 is equal to negative 10. 75 minus 80 is negative 5. 80 minus 80 is 0. 85 minus 80 is 5. 90 minus 80 is 10. So, ito na yung kanyang division. So, ito na po yun. Ito yung division. Then, step 2 naman is kailangan natin siyang squared. So, bakit? Bakit kailangan natin siya square? So, kailangan natin siyang square para maging positive lahat at para lumaki yung difference sa mean. So, negative 10 So, ito na yung square root. I mean, yung i-squared na natin siya. So, 10 squared is equal to 100. 5 square is 25. 0 square is 0. 5 square is 25. 10 square is 100. So, ito po siya. So, the third step is kailangan na natin siyang i-add. So, 100 plus 25 plus 0 plus 25 plus 100 is equal to 250. So, ito po. And, last step po, or the final step is i-divide natin siya by number of scores. So, again, ilan yung scores? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. Divide natin siya sa 250.
So, magiging siyang 50. So, ito na po yung kanyang variance.